number 4 in verse number 14, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live. Do this or that. But now ye rejoice in your boasting. All such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Now in verse number 14, narito dito natin kunin ating aral na pag-aaralan ngayong umaga. Ang sabi po ng Biblia, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? The title of this message this morning is, what is your life? Ano ang iyong buhay? Ano ang ating buhay? Napakatinding katanungan po ito, mga kapatid. Sana makita natin ang liwanag ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ito tayo sa daling manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli, maraming salamat sa araw na binigay niyo sa amin. Once again, today is Sunday. Ito sa aming lugar sa Pilipinas. Ito'y unang araw ng linggo. Kaya Panginoon, maraming salamat na kami po ay inyong tinipon sa lugar na ito, sa bahay Panambahan, upang kami mag-aral ng inyong pong mga salita. Maraming salamat sa presensya ng mga members, ng kapatiran namin, at mga bisita na nandito. Maraming salamat sa pagdala niyo sa kanila. Salamat, Panginoon. Ganun din sa mga kasama namin through our virtual service. Bagamat malayo po sila, subalit sa pamamagitan ng internet, ng Facebook, at ng mga platforms na ginagamit namin for our virtual service. Salamat na kasama namin sila. Saan mas lang naroon, gabayan niyo sila. Bigyan niyo po kami ng magandang puso, Panginoon, sa pakinig ng inyong po mga salita. Gamitin niyo po ako ngayong umaga na maging magpapala at makita namin ang kahalagahan ng aming pag-aaralan ngayong umaga po ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Please be seated in the presence of our God. Good morning po sa inyo pong lahat. Handa na po tayo, amen. Wala na pong magulo, wala na magliligalik. And I hope na tayo po ay pagpapalain ngayon po umaga. That's always my prayer, mga kapatid, na tayo ay pagpalain ng salita po ng Diyos. Now, dito sa ating talatang binasa, narito po si James bilang isang lingkod ng Panginoon at nagsalita para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. At sa panghuli ng chapter number 4 ay narito, mga kapatid, binanggit niya po sa verse number 12 that there is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? And in verse number 13, sabi po ng Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such city and continue there year and buy and sell and with great gain. May mga tao, mga sasabihin nila, tara, punta tayo sa ibang lugar. Tayo doon ay magkaroon ng pagpapatuloy ng buhay natin. Tayo mag-business. Binanggit dyan yung buy and sell. Mag-business. So, nakita niyo po mga tao, pwede na nag-isipin niyo. Pwede sabihin ng mga tao, punta tayo sa ibang lugar, maglakwat siya tayo doon. Tayo ay maglibang. Ayan ang mga isipan ng mga tao. Pero alam niyo po ba, sabi po ng Bible, know ye not what shall be on tomorrow? Hindi niyo pag-alam, hindi din alam ang bukas. By the way, alam natin yung nangyari kahapon, pero alam natin yung nangyari ngayon, pero hindi din alam ang bukas. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, kaya lagi natin sinasabi, kalooban lagi ng Panginoon. Kaya sabi nila, what shall be tomorrow? At sabi ng Bible, what is your life? Ano nga ba yung buhay natin? Pag tinanong tayo, ano ang buhay natin? Sasabihin ng iba, ang buhay ko'y masaya. Pwede sabihin din naman ng iba, ang buhay ko ay malungkot. Ang buhay ko ay magulo, ang buhay ko ay mahirap. Siguro lahat po tayo ay mayroon kanya-kanyang reason kung ano ang buhay natin, kung ano yung pangkasalukuyang nangyayari sa buhay natin.
Pero ang Bible, mga kapatid, ay matinding katanong. Pag tinanong mo ng Bible, what is your life? Na ang Bible din ho ay mayroong kasagutan patungkol sa buhay na napakahalaga na maunawaan natin. At ngayong umaga, ibabahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos na maging maliliwanag nawa sa atin ngayong umaga na pag tinanong tayo, alam natin ano ang buhay natin. Amen? Ano ang ating buhay? So mahalaga itong bagay na gusto ko kong i-elaborate ko sa inyo ngayong umaga. And I believe na ito'y matinding palaisipan sa atin bilang isang tao, bilang isang mananampalataya na kinakailangan bigyang pansin po natin sapagkat ang sabi nga po ng Bible, hindi natin alam ang bukas. Ang kagandahan po sa mga mananampalataya, bagamat hindi natin alam ang bukas, pero alam natin sino ang may hawak ng bukas. Amen? Kaya ngayon, ang kagandahan ng mga Kristiyano, kaya salamat sa may mga tao, may mga matibay na pananalig sa Panginoon. Meron po tayong awitin sa ating songbook, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hands. Are you listening? Amen? Hindi din alam ang bukas, pero salamat po, alam natin kung sino may hawak ng bukas, alam natin at kilala natin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kaya mahalaga mo na maunawaan po natin sa buhay natin ang mga bagay po na ito. Tatlong bagay na gusto ko kong ipaunawa po sa inyo. Dito po sa talatang binasa natin, natin po si James na kanyang ipinapaunawa na mahalaga na maliwanagan ng bawat isa, mga kapatid. Tatlong bagay na maliwanag na mahalaga paunawaan natin at naniniwala ko na nakakatulong po ito sa buhay natin bilang isang Kristiyano upang magkaroon po tayo ng tamang pag-assess sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Number one, sabi ko nga sa inyo, our text is very challenging na sinabi po ng Bible, what is your life? What is your life? Ano ang buhay po natin? Sabi ng awitin, buhay ko ay may kaguluhan. Buhay ko ay mayroong puno-puno ng kaguluhan. Kaya makita niyo po, napakarami pong mga tao ngayon na ganyan talaga yung buhay nila, magulo. At di ba naman ay ang mga tao ay namumuhay sa kanilang pansariling kapakanan. Pero mahalaga na makita natin dapat ang buhay natin sa liwanag ng Bible, sa liwanag ng salita ng Diyos. At sabi ko sa inyo, I'm going to give you 3 things this morning and I believe na makakatulong po ito sa atin po pamumuhay sa araw-araw bilang isang tao at higit sa lahat bilang isang mananampalataya. Number one na mahalagang makita natin this morning is our life is a brief and uncertain. Ang ating buhay is a brief lang. Pag sinabi natin brief, mga kapatid, hindi yung sinusuot ninyo, mga lalaki. Okay? Pag sinabi natin brief, mga kapatid, is a short in duration. Short, kanina brief, kaya naman short. Ano ba ito? Okay? Kanina brief, ngayon short na. Okay? Pag sinabi natin brief, mga kapatid, hindi hot more. Okay? Dinigising ko lang kayo para hindi kayo matulog. Kaya ano yung ginagawa ang preacher, kinakailangan magsalita pag may natutulog lang, kinakailangan mag-crack muna ng joke para magising. Kasi alam niyo minsan, gusto ng mga tao yung joke. At kaya nga po sa Bible School, maglalagay na po sila ng subject. Pastor, ano yun? Joke 3 naman saka joke 3 to. Joke 3 naman saka joke 3 to. Alright? Dito na po tayo. Okay. Now, pag sinabi natin, so ulitin ko po, number 1, what is our life? Our life is brief and uncertain. When we say brief, is short in duration. Now, titingnan natin mga kapatid, dito sa talatang binasa natin, ihinalin tulad ni James ang buhay natin. Kaya nga, bibigyan ko yun ng napakaraming mga verses upang patunayan ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid na kinakailangan mahalagang maintindihan natin. So from the very verse na ating po binasa, sabi po ng Biblia, whereas know ye not what shall be on tomorrow, for what is your life? It is even a before that appeareth for a little time and then vanisheth away. Here is the book of James. Narito si James bilang lingkod ng Panginoon na ipinaunawa niya na ang buhay po natin, ang buhay po ng tao is ihinalin
vapor. Para maintindihan niyo po yung vapor, mga kapatid, ay gusto ko po na gumawa ng ilustrasyon para maabot-ibot lahat ng mga bata at mahalagang maintindihan natin. Kung kayo po ay nagsasaing ng kanin, alright, nagluluto po kayo ng kanin, kapag ka po ang kanin ay kumukulo na, bubuksan po natin yung kanyang takip. Nakita niyo po yan, amen? At meron po yung sinaw. Palagay ko, lahat kayo nakakita na nagluluto ng kanin. Okay, kayo mga young people, nakakita na kayo, di ba? Kasi yan lang po ang binabantayan ninyo, yung kanin. Okay? So, kahit po dun sa rice cooker, okay din. Pag tinanggal mo yung kanyang takip, meron pong usok, yun po yung singaw na yun po yung vapor. Na pagbukas mo na ganoon, sumingaw siya, maya-maya, wala na. Kaya nga para maintindihan natin exactly pag nagsaing tayo, nagluto tayo ng kanin, gano'n. Ang sabi po na nila, ganyan yung buhay po natin. Our life ay hinilintulad just like a vapor that appeared for a little time and then vanished away. Nabigyan din po natin in the book of Job, chapter number 14, eto si Job, nagsalita din po siya patungkol sa buhay ng tao. Ano po ang sinabi ni Job tungkol sa buhay po ng tao? Job chapter number 14. At makikita natin dyan, bilugan niyo po pag nakita niyo po para nang sa gayon, pag tanda na nabasa na natin yun. Ganyan po tayo pagka nagbabasa tayo ng Bible. Napaganda kaya nga dito sa simbahan natin, i-require natin ang bawat Kristiyano na magkaroon po ng Bible. Mayroon ba kayong Bible sa cellphone ninyo? Maganda naman din po yun, pero hindi yan yung Bible. Amen? Sapagkat tayo ini-encourage natin ng bawat Kristiyano ay mayroong daladalang Bible. Job chapter 14 in verse number 1 and 2, the Bible says, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower, and is cut down. He fleeth also as a shadow, and continueth not. So here is the book of Job. Nandito po si Job sa chapter number 14, verse 1 and 2. Nakita natin, sabi po ng Biblia, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. So nakita natin dito na ang buhay, sabi ng Biblia, ang buhay ng tao, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. May silamang na panahon at punong-puno pa ng hamon. No wonder na nakakaranas tayo ng hamon sa buhay natin. Lahat tayo ay nakakaranas ng challenges. Kaya sabi po ng Biblia, maiksi lamang yung buhay natin. Paano kayo pinaunawa ang maiksi? Ang sabi po ng Bible, just like a flower. Lahat tayo nakakita na ng isang bulaklak. Nakita mo yung bulaklak ng rosas, namumukadkad. Grabe yung kanya pamumukadkad. Pero maya't maya po sa paglipas ng panahon, wala na. Kagaya din po natin, sabi ng Biblia, ginamit din yung word na ilustrasyon na anino. Siguro nakikita niyo na yung anino ninyo. Okay? Pag nakikita mo yung anino mo, maya-maya yung anino mo, wala na rin. Okay? Kaya nga po ganyan, ginamit po ng Bible na ilustrasyon upang maintindihan natin yung kaiksihan ng buhay. Kaya nga nakita niyo po, in Psalms chapter number 90, here is Moses. Nung si Moses ay nanalangin po sa Panginoon, the Psalms chapter number 90, kung nandiyan ako sa book of Job, punta tayo sa book of Psalms, buklan kayo ng pakanan, at nakikita natin dito na kapatid, ang panalangin ni Moses, na sabi po ng Bible, Psalms chapter number 90, in verse number 12, Psalms chapter number 90, in verse number 12, are you there? Amen? Ano pag sabi po ng Bible sa verse number 12? Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Bakit kinakailangan mahalaga na, kaya sabi ko, age is a number. Mahalaga na number natin, markahan natin, pahalagahan natin. Sapagkat sa verse number 10, ay nandiyan po mga kapatid, the days of our years are 60 years and 10. Now, yung 3 score, ang bawat score ay 20. Ang 1 score ay 20. Kaya nga sa Bible, may mathematics pa rin. 1 times 20 is 20. So, 3 times 20 is 60.
60 plus 10 is 70. Yan po yung lifespan po ng tao ay 70. Okay? 70 mga kapatid. Kaya nga po, ang lahat ng umabot ng 70, lumampas kayo ng 70, bonus na po yun sa Panginoon. Ngayon, yung life span ng tao in the Bible is 70. Pero alam niyo po ba na habang tumatagal, pababa ng pababa ang lifespan ng tao. Ngayon, ang lifespan ng bawat Pilipino ay 65 years old na lamang po. Yan o, ayon po sa mga nag-aaral. Pero mapalad pa ho yung maabot ng 65. Pero ngayong Generation Z, mga kapatid, kayo yung mga Generation Z, ay palagay ko mga kapatid, hindi sa akin nabuhusga, ay hindi na aabutin ng 65 ang karamihang mga tao. Alam niyo kung bakit? It's because of our lifestyle. Yung gabi ginagawang araw, yung araw ginagawang gabi, yung pagkain ng tao iba na. Lahat na ngayon instant noodles, lahat na instant baby. Ganyan na po yung nangyayari ngayon mga kapatid. Kaya nakita niyo po yung activity ng napakarami pong mga tao po ngayon. Wala nang panahon sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. So, yung lifespan po ng tao, yung pamumuhay natin, yung pagkain natin, yung activity po natin, kaya pa kung makita niyo po, pababa ng pababa, kaya nasabi ko nga po sa inyo, mapalad na kung abutin pa tayo ng senior citizen. Kaya salamat sa umabot sa mga senior citizen. Are you listening, amen? Pero sa mga kabataan po, itignan niyo po ngayon mga kapatid, 15 years old pa lamang, na-stroke. Kaya noon, ang mga na-stroke, mga senior citizen ngayon, 15 years old, na-stroke. Kaya maging maingat kayo sa high blood. Bakit? Dahil sa kinakain, dahil sa activities. Noong unang panahon, makita mo po yung mga kabataan, mga kapatid, pinagpapawisan. Ngayon, hindi na. Kailan lang pinagpapawisan? Sa panahon ng pagkain. Are you listening, amen? Ngayon, makita mo yung mga kabataan, wala na. Nagkukulong na lamang sa kwarto, puro na lamang internet, kaya nga, grabe na ang reklamo nila pag nawalan na sila ng internet. Bakit? Nasa panahon na talaga ng internet. Salamat naman sa internet, sa mga pangyayari nagagamit natin, na kahit yung mga malayo, malalapit, pero minsan, kinain na ho ng napakaraming mga tao sa internet. Kinain na ng sistema ng mundo ang napakaraming mga tao para hindi na nabubuhay pag wala ng internet. Kaya kasabi ko nga po siya, sometimes, yung telepono maganda sapagkat yung magkalayo naglalapit. Pero ang problema ng pinantayan, yung magkalapit pinaglalayo. Are you listening, amen? Pastor, bakit naman po pinaglalayo? Bakit magkatabi na pero hindi naman nag-uusap? Bakit? Mayroong katok yung isa may ka-text. May katok na, may ka-text pa. So are you listening? So bakit na natin dito mga kapatid? Ang sabi po ng Bible, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ibig sabihin, sapagkat may silabang yung buhay natin mga kapatid, napakahalaga na nabigyan pansin natin ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. Pahalagahan natin yung buhay natin ay silabang. Kaya nga po napakahalaga, huwag natin magmalaki ang bukas. Ano po sabi po ng Biblia pagkatapos na nanggaling sa book of Job, sa book of Psalms? Let's go to the book of Proverbs and we see here, ano po sabi po ng Bible sa book of Proverbs tungkol po sa buhay po natin. Proverbs chapter number 27 and verse number 1. A very familiar passage from the Bible. Ang sabi na nila, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Are you listening? Ang sabi na nila, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipagmalaki ang bukas. Sabagat hindi mo mag-aali yung bukas. Pag-aali ng Panginoon sa when God allowed us na mabuhay kung tayo pinabukasan. That's a great blessing. Mahalaga na maunawaan natin, ang buhay natin ay maigsi lamang at walang katiyakan sa mundo. Kaya naman pagkahalaga mga kapatid, huwag sasayangin yung ating
Panginoon. Mga tao ng Diyos, ang sinabi at nagsabi na ang buhay natin ay maiksi lamang. Man that is born of a woman is a few days and full of trouble. What shall be on tomorrow? For what is your life? It is even a brick that appears for a little time and then dies away. Teach us to number our days that you may apply our hearts unto wisdom. The prayer of Moses, ang sabi ng Panginoon, tulungan mo kami na nambaran ang bawat araw. Ibig sabihin, pahalagahan ang bawat araw nang sa ngayon ang mga araw ay hindi nasasayang. Ilan sa mga araw na nasayang sa napakarami kong mga tao. Sinasayang natin bakit? Ginagamit natin ang ating araw sa mga walang kwentang bagay. Kausapin natin ang mga tao, sasabihin nila, busy doing nothing, busy sa mga pangkasal ng mga bagay, at walang panahon sa mga bagay na para sa Diyos. Subalit pag nagkasakit, ang sasabihin nila, Diyos ko po. Naunawaan po ba natin? Kapag tayo ay nag-usap sa mga bagay na patungkol sa Diyos, walang amor ang mga tao, walang kainti-interes. Bakit? Ang isipan lagi, puro business, puro pera. By the way, ano man ang kagustuhan natin sa mga bagay na yan, dadating ang panahon, wala na kong magagawang mga bagay na yan. It is very clear. James tells us that life is a vapor. It is just like a mist. That's why, brethren, the passage simply reminds us na tayo po dapat, mga kapatid, ay bigyan pansin natin ang mga bagay na matungkol sa Panginoon at huwag natin pagkakatiwala ang mga bagay na yung ating future, mga kapatid, sa mga makamundong bagay lamang. Tapos ituon natin sa Panginoon. Sapagat ang Diyos ang may hawak ng buhay. Ano kung sabi na nila, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ipinagmamalaki ng tao yung bukas. Pero dapat nating malaman, hindi rin pag-aari ang bukas. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na magkaroon tayo ng realization sa mga tao na wala tayong ibang inisip, kundi para lamang sa ating sa pansariling kapakanan. It's time for us, but we need to understand our life is brief and it is uncertain. Sure, maiksi lamang yung buhay natin. Kaya kayo pong mga kabataan, ulitin niyo po, huwag niyong sayangin ang inyong panahon sa mga walang kwentang bagay. Huwag niyong sayangin ang inyong panahon, ang inyong buhay sa walang kakwenta-kwentang bagay na makamundong gawain lamang at puro lamang mga pansarili. Mahalaga na maunawaan ninyo na magkaroon tayo ng masayang pamilya at masayang buhay sa piling at biyaya ng ating Panginoon. Our life is short. Number 2, not that our life is short, not only that our life is short, but also we need to understand that our life is a precious gift. Are you listening, amen? Our life is a precious gift. Ito ay nanggaling sa Diyos. In the book of Acts chapter number 17, we see here, please open your Bible to Acts chapter number 17. And we can see here ang napakahalagang bagay na sinabi po ng Bible. Acts chapter number 17, verse number 25. The Bible says, when the Apostle Paul spoke to the people, nasabi po ng Bible dyan, sa verse number 24, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven, amen, and earth, dwelleth not in the temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He did anything, seeing He giveth to all life and breath to all things. So napakaliwanag po dito yung sinabi po ni Paul, sapagkat nakita ang context po ng bagay na ito, ay nakita niya po yung mga tao back in those times na sila'y nag-worship na sabi ng kanilang inscription. Yung katagan na naroon sa lugar ng kanilang place of worship nakalagay to the unknown God.
sa isang hindi kilalang Diyos. Mga kapatid, mahirap magsama sa hindi mo kilalang Diyos. Kaya mahalaga na maunawaan na makilala ng totoong Diyos. At ang sabi po ng Bible, dapat maunawaan ng tao na ang Diyos ang may alam ng lahat ng mga bagay. Siya ang may alam ng langit at lupa. Amen. Salamat sa pagkakilala natin sa totoong Diyos. Hindi ho patsamba-tsamba. Kaya nga, kung gusto natin na magkaroon tayo ng tamang worship, we need to study the Word of God. And God, the Bible says, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So we see here, maliwanag dito po, na sabi po ng Biblia, ang buhay po natin ay nanggaling sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng ating pong buhay. Hindi tayo nanggaling sa putok sa kawayan. Hindi tayo naniniwala sa evolution theory na nagsimula tayo sa isang maliit na bagay at nag-develop, naging unggoy, nagkumanda at naging tao. Wala pong ganon. Maliwanag po sa Genesis chapter 2 in verse number 7, the Bible says, the Lord God formed the dust of the ground and breathed in these nostrils the breath of life, and man became a living soul. Maliwanag ang sabi po ng Biblia in Genesis chapter 1 in verse number 26, man and woman, male and female, created He them. Kaya mahalaga na maunawaan natin that our very life is come from God. Nanggaling yan sa Diyos. Kaibigan, pinamahal, kapatid, ang iyong buhay ngayon ay nagmula sa Panginoon. Mahalaga na maunawaan natin kaya magpasalamat tayo sa Diyos is because siya ang nagbigay ng buhay. Kaya nga, ikinakailangan mga kapatid, magkaroon tayo ng kaisipan at magpasalamat tayo doon sa Diyos na nagbigay ng ating buhay. The question for this morning, when was the last time that you give thanks to the Lord for the life na meron ka ngayong umaga pong ito? Sometimes lagi tayo nagre-reklamo, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito? Bakit? We're keep on questioning God. But you will even thank the Lord na binigyan ka ng buhay. Kaya kailangan bawat isa sa atin, we need to understand, you need to appreciate that life is a gift. Ang sabi namin na He formed the dust of the ground. At hindi doon nagtapos, and breathed into His nostrils the breath of life, and man became a living soul. We are a living soul. The Bible teaches that one day, itong kaluluwang ito, itong taong ito, ay husgahan ng Panginoon. Kaya dapat niyo pong maunawaan na ang buhay natin ay regalo na nagmumula sa Panginoon. At isang araw, we will going to face the judgment of God. Yan ang ninaintindihan ng mga tao. Sasabihin nila, anong pakialam mo sa buhay ko? Buhay ko ito. Okay, buhay mo yan. Pero dapat mong malaman na galing yan sa Diyos. Bakit mo kung pinapakialaman? Ikaw na pastor ka, pakialamero ka. Okay, sige, fine. Pero dapat mong maunawaan na ang buhay mo ay nanggaling sa Panginoon. At dapat ang ating buhay ay mag-reflect sa Diyos. Kaya magpasalamat po tayo kung may mga tao na nagtuturo po sa atin ng mga bagay na patungkol sa Diyos. O sometimes, tuwan-tuwa lang tayo na pag-usapan at pag-aralan ang patungkol sa siyensya, tungkol sa matematika, tungkol sa mga karamihan ng mundo ito. Pero hindi tayo natutuwa na pag-aralan yung buhay natin, na ang buhay natin ay nagdawin sa Diyos. At meron po tayong responsibilidad sa Panginoon. Naunawaan niyo po, kaya nga ito po ang tungkulin ng bawat magagawa ng Panginoon, na bawat lingkod ng Diyos, na ibigay ang katotohanan sa mga tao upang nagsalay magkaroon po tayo ng kaisipan sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Please open your Bible to Romans chapter number 14. Romans chapter number 14, our life is a gift, and one day, mga kapatid, tayo po i-judge ng ating Panginoon. Romans chapter number 14, and we see here the truth that comes from the Word of God. Na sana ma-realize natin ang buhay natin, mga kapatid, ay nagmula sa ating Panginoon, at isang araw haharap po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po, napaganda na may tayong
tulong at awa at guide ng ating Panginoon. Romans chapter number 14, are you there? Amen? Let's begin reading from verse number 10. Romans chapter 14 in verse number 10. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, every one of us shall give account of himself to God. Alam niyo po, minsan na kapatid, pag sinabi natin account to every detail of our life, wala pong nag-aral ng accounting na hindi pag-aaralan ng bawat detalye. Are you listening, amen? Pag sinabi natin, okay, pag-account mo nga yung laman ng bodega na yan. Pag sinabi, account mo lahat ng laman ng bodega, pag sinabi account, ano yung mga nandoon, kinakailangan malaman. Kaya nga po, ganun din ho sa buhay natin. Kaya alam niyo po ba, bisan yan ang ayaw natin yung word na accounting. Kaya sabi ko nga po kayo kanina, ayaw ko nang mag-aral kasi puro number eh. Pero pwede din sa Bible, may number pa rin. Bakit? May book of numbers pa rin eh. Amen. Kaya yung mga nag-aaral, ayaw ko na mag-aaral ng mathematics, ang pastor ka lang kaya. Pero may number pa rin. Oh, Genesis 1:1, number pa rin. Iniiwasan yung number. In the beginning, God created the heaven and the earth. Still number. Now, makita natin dito na po tayo. So then, every one of us shall give account of himself to God. Lahat po tayo ay magsusulit sa bawat detail ng buhay natin. Kaya alam niyo ba, alam po sabi ko ng Biblia, ako si Paul, na mahalaga maintindihan natin, much is given, much is required. Kaya kung binigyan ka ng Panginoon ng 50 araw o 50 taon sa buhay mo, tatanungin ka ng Panginoon patungkol 50 taon na binigay sa iyo ng Panginoon. Sasabihin niya, Mr. Juan de la Cruz, binigyan kita ng 50 taon sa buhay mo at in-enjoy mo. Pero ang ginawa mo lamang ay para sa pansarili mong kapakanan. Kaya nga niyo, salamat sa buhay na papaalalahanan tayo. Thankful na Bible, amen. Sabi ko ng Biblia, so then, one of us shall give account of himself to God. Kayong mga anak, papaano kayo nakisama sa inyong mga magulang? Naging masunurin ba kayong mga anak sa inyong mga magulang? Kayo ba ay naging responsible na anak sa inyong mga magulang? Sometimes, hinahanap lang natin yung responsibility ng tatay sa kanyang mga magulang. But you need to understand also our responsibility din bilang mga anak sa ating mga magulang. Tungkulin mo na sumunod. Tungkulin mo na i-respect ang iyong mga magulang. Ang tanong, nagagawa ko kaya natin yun? Masakla pag-ugas lang ng plato, magre-reklamo pa kayo. Are you listening? Amen? Magwawalis na nga lang ng kwartong hinigaan ninyo. Buti nga kayo may kwartong hinihigahan. Yung iba nga, wala. Lilinisin mo na lamang yung foam na hinigaan mo at ititiklop mo na lamang yung kumot na ginamit mo. Hindi mo magagawa. Niluto ka na nga lang ng pagkain, kain ka na nga lang, magre-reklamo ka pa. Sabi ko nga po sa inyo, magpasalamat ka, meron kayong kinakain. Habang iba ay nagkakaroon ng pagkagutom. Dumating pa in the Bible times nang sabi po ng Biblia sa sobrang gutom ng tao, nag-usap yung parehas na nanay, sabi nila, tuin natin yung anak mo ngayong araw at bukas naman yung anak ko. Are you listening, amen? That's the Bible. Like, sino kaya na ayaw ko ng karne ni Ricky, ha? Gusto niyo ba karne ni Ricky? Ayaw ko sa inyo, payat, ayaw ko ng karne niyo. Now, dito na tayo. Sabi po ng Bible,
So then, every one of us shall give account of himself to God. Ulitin ko po, kung may responsibility yung mga tatay at nanay sa kanilang mga anak, meron din naman tungkulin yung mga anak sa kanilang mga magulang. It is your responsibility to love your parents, to obey them, to respect them. Kahit wala na tayo sa piling ng ating mga magulang, sabi mo ng Biblia, honor thy father, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, that thou mayest live long on the earth. One day, haharap tayo sa Panginoon, mga kapatid. Magsusulit po tayo, paano mo trinato ang bawat tao? Naging member ka ng church, paano mo trinato ang simbahan? Paano mo trinato ang mga gawa ng Panginoon? Paano mo trinato ang lingkod ng Diyos? Paano mo pinahalagahan ang bawat opportunity na binigay sa iyo ng Panginoon? We need to understand that our life is a gift. And if it is a gift, you need to be thankful to that gift na binigay sa atin ng Panginoon. Thank God for the gift of life. That's why, brethren, when your birthday ay dumating na, magpasalamat is because as another year na binigay sa iyo ng Panginoon to enjoy your life. Amen. Na magagawa mo ulit ang mga bagay na gusto ng Panginoon. Kaya kung ito'y regalo ng Panginoon, dapat i-recognize natin yung nagbigay ng buhay. Ang problema ng napakarami mga tao ngayon, mag-celebrate ng birthday. Pero hindi na alintana yung persona na nagbigay sa kanila ng buhay. They don't even thank the Lord. Kasi nagbigay ng buhay. Napasaya natin yung ating kapitbahay. Napasaya mo ang buong baryo. Napasaya mo na ang buong Pilipinas, sabihin natin. Pero ang malungkot ang Panginoon, yan ang walang kamuluhan na nangyari sa Panginoon. That's why, mga kapatid, pag tumating yung panahon ng ating kapanganakan o ng ating birthday, petsa ng ating kapanganakan, pagpapakita gaano ka nakatagal sa mundong ito. You need to understand that life is a gift. If God gave you 10 years to live, praise God. If God gave you 20 years to live, thank God. If God gave you 30 years to live, praise the Lord. And if God gave you 80 years to live, salamat sa Panginoon. Once again, our life is a precious gift. It's because He is the giver of life. At pag dumating na po yung panahon na ikaw na ikukunin ng Panginoon, that is the end of your life. And thank God, we have the eternal life na expect natin sa piling ng Panginoon. Doon, pilipat lang kayo ng lugar. Kaya naman maganda sa Kristiyano. Uuwi lang tayo sa ating totoong tahanan. Kaya masiguraduhin natin tayo po ay ligtas. Every one of us shall give account of himself to God. The day is coming, brethren, every person will going to stand before God. Kaya sabi po ng Biblia, even in the time of Solomon, sinabi ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. For God shall bring every judgment, every work into judgment, with every secret thing. Mahilig ko tayo sa secret. Pasabi po ng Bible, i-reveal lahat yan ng Panginoon. Alam ng Panginoon mga pinagtalo-talo natin. Itinago man natin sa ating mga magulang, isang araw lalabas yan. Itatago man ng kanino, isang araw lalabas yan. So sabi po namin, even to the smallest secret na itinago natin sa Panginoon, alam ng Panginoon yan. Our life is a precious gift. Na-present mo ba na ang buhay mo ay regalo ng Panginoon? Tumingin po kayo dito, lahat tayo natin dito. Tumingin na, na-present mo ba na ang buhay natin ay nanggaling sa Panginoon? Kaya magbutihin natin yung word. What is your life? Your life is short. And our life is a precious gift. If it is a precious gift, pahalagahan mo yung buhay. Pasalamatan mo yung buhay na mayroon ka at yung nagbigay ng buhay sa iyo. Number 3, the last. Not just only that life is a precious gift, but life is short time of opportunity.
Our life is short time of opportunity. Kaya sabi ko sa inyo, sila, bakit ito ay oportunidad na tayo magagamit ng ating Panginoon. Now, makita natin in the life of our Lord and Savior Jesus Christ, kung siya po ay nagkatawang tao. Nabuhay siya sa mundo ito ng only 30 to 33 years na sa ganang edad. Pero hindi mo bago po siya umalis. Sabi ng Bible, natapos niya ang kanyang mission. Kaya habang nandito sa John chapter 9 verse number 4, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, I must work the works of Him that sent me. Kinakailang trabahuin ko yung trabaho ng Ama na siyang nagbigay sa akin ng panahon na pumunta dito sa lupa. Kaya nga po, maiksi lamang po yung buhay po natin. At ito po ay opportunity natin na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga po, umasa din naman, napakahaba na yung buhay natin, pero mahaba man o maiksi pa rin yan, mga kapatid. Kaya nga, we need to understand that every life na binibigay sa atin ng Panginoon, every time na binibigay sa atin ng Panginoon, it is a precious opportunity to bring glory to God. Kaya isang oportunidad ang ating buhay na magbigay ng kaluhuran sa Panginoon. Ang tanong ngayong umaga ay, tayo kaya ang buhay mo ay nakakapagbigay ng kaluhuran sa Panginoon? Pastor, kalugod-lugod naman ako sa aking mga kapitbahay. Sapagat yung kapitbahay ko, natutuwa sila kapag nagsusugal kami. Kasi may kalaban sila at lagi silang nananalo, ako yung kanilang karasal. May mga ganong pangyayari. Pastor, natutuwa ko yung kapitbahay namin kasi yung kapitbahay namin, nabibigyan ko lagi siya ng ulam. Salamat naman. Pero, napapasaya natin yung kapitbahay natin, pero hindi mo napapasaya ang Panginoon. Marami tayong namimiss. Kaya makita niyo po dito, bago ko magtapos, nandito sa sinabi ni Paul, ni James, sa verse number 17 ay nandito po yung kasalanan na binanggit ni James. Tignan niyo po at anong kasalanan po ito, mga kapatid, na sana huwag nating ma-miss ang mga bagay na ito. May mga bagay na nagagawa po tayo, pero still, mayroon po tayong namimiss. At pagka na-miss po natin yun, ay mayroon po tayong pagkukulang. Nandiyan na po kayo, James chapter 4, and matuto tayo mula sa salita ng Diyos ngayon po umaga po ito. James chapter number 4, verse number 17, at makikita natin din, therefore, sabi po ng Bible, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Kaya nandiyo po mga kapatid, hindi ang kasalanan, hindi na yung nagawa mo. Na-commit mo, hindi lamang po yun. Halimbawa, nagnakaw ka. Nagsinungaling ka. Ikaw ay nag-alipusta ng kapwa mo. At ano ang kasalanan na ginagawa ng iba? Nagsamantala. Sabihin natin lahat. Kasalanan talaga yun. Pero basta wala naman akong ginawang ganon, kaya wala akong kasalanan, sasabihin ng iba. Pero alam mo ba, ito po yun, ito yung kasalanan mo. Ano po yun? Sabi ng Biblia, therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Kung alam mong tama, hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. Kaya nga maaari, Pastor, ha? Makasalanan ako, inuulan naman ako ng maghapon dito. Wala kang nagrabyadong tao. Tapos sasabihin mo, makasalanan ako? Hindi ako may sabi. The Bible said, kung alam mo ang tama at hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. Alam mo tamang manalangin, pero hindi ka nanalangin, nagkasala mo. Alam mo tama na dapat nandito ka sa bahay pa na marga, hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. Ano ang dapat mong gawin? Alam mo ang tama pero hindi mo ginawa, nagkamali ka pa rin. Kaya yung tinatawag na sin of omission, na-omit natin.
Kaya sabi ko nga po sa inyo, kahit nakaupo kayo na wala kang ginagawang masama, pag alam mo yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa, nagkasala ka. Alam mo dapat maging masipag ka, ipatamad-tamad ka, paupo-upo ka dyan, nagkasala ka. Kaya alam niyo mga kapatid, ang Biblia inilalagay niya sa bawat order. Kaya mga kapatid, mahalaga na mayroon po yung activity sa buhay natin. Mahalaga ang trabaho natin. Lahat tayo mayroong trabaho, pero alam natin that ibinigay ng Panginoong kautusan sa mga Kristiyano na sabi namin na upon the first day of the week, ang bawat Kristiyano dapat ay nagkakatipon bilang mga anak ng Diyos, ay dapat kang nandito sa bahay panang-bahay. At pag hindi mo nagawa, nagkasala ka. Kaya nga, Pastor, siguro naman maintindihan naman ako ng Panginoon. Sometimes, ganyan po ang mga tao. Siguro, Pastor, maintindihan naman ako ng Panginoon. Naintindihan ka ng Panginoon. Pero tanong ko, naintindihan mo kaya ang Diyos? Kapag sinabi ng Panginoon, kinakailangan gawin natin. Kaya mahalaga na matutunan natin na Panginoon. Kaya ulitin ko po, life is a opportunity. A sure opportunity. Bago po tapusin ang mensahe ito, mga kapatid, nais kong hamunin ng bawat Kristiyano na anumang oportunidad na ibinibigay sa inyo ng Panginoon sa atin ng Panginoon, huwag niyo pong sasayangin. Huwag niyong lalaruin ang anumang ginagawa niyo para sa Panginoon. Sa sabi kanila, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall also reap. Kamakailan, the other day, Friday, pumunta ko na Sister Michelle, nag-press ako doon sa eskwelahan. Bago may pumunta doon, si Pastor Hill nag-send sa akin ng picture. And to my surprise, yung picture po na yun ay isa po yun sa mga manggagawa ng simbahan. Isang malungkot na nakakaawang picture. Picture ng isang tao na naliligo sa kanyang sariling dugo at nakabulagta sa muel. At ang nakalagay doon, sinabi yung pangalan o yung code name lang niya, and then Hebrews 9:27. Alam ko naman lahat tayo mamamatay, pero ang masaklap na kapatid, yung masaklap na kamatay, yung pupulutin ka sa kangkungan, yun yung tawag, pupulutin ka sa pansit. Alam niyo kung bakit? Knowing Him, itong mga kasama namin, mga workers na ito, sila yung mga basagulero, naakay sa Panginoon, salamat sa Panginoon, nadala sila sa simbahan, natuto sila sa church, natutong magbihis, natutong na umawit sa Panginoon, natutong mag-soul winning. Ang problema, hindi nagpatuloy. Dahilan sa kanilang masamang pag-uugali at ayaw magpadisiplina, sa panahon na sila'y nagkamali, iniwan ng simbahan, bumalik sa kanilang dating kalagayan, balik sa tambayan, at in the worst, mas worse pa yung buhay niya kaysa ng unbelievers niya. Pabalik-balik sa kulungan, hindi pa rin disiplina, nag-end yung buhay niya na nakabulagta sa kalye. Ilan sa mga dating worker ng simbahan na even sa panahon ng tokhang, sila ay umulagta sa kalsada dahilan sa kanilang kasalanan na kanilang ipinagpatuloy. Bakit ito po sinasabi ito? Na-miss nila yung opportunity na sila dinala ng Panginoon sa church, naligtas na po sila, pero hindi nila pinahalagahan yung opportunity na mayroon po sila. Kaya sabi ko nakakalungkot, once in your life, ginamit ka na ng Panginoon, but because of your pride, because of your laziness, because of your bad attitudes, na pag didisiplina ka ay magre-rebelde ka, at iiwanan mo ang simbahan, you miss and you lost the opportunity na pwede kang gamitin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ito biro.
This is not a joke. Kaya kayo mga naglilingkod sa Panginoon, seryosohin ninyo yung ginagawa niyo sa Panginoon. Huwag niyong hahaluan ng kalokohan ang inyong ginagawa para sa Panginoon. Amen. Sabi ko habang tinitignan ko, sabi ko, wow, isang dating mga gawa ng Panginoon, merong masaklap na katapusan ng kanyang buhay. Walang karangalang kamatayan at pupulutin din sa gilid, naliligo sa kanyang sariling dugo. That's the Bible. When sin, when it is finished, it bringeth forth death. Alam ko naman alam ko mamamatay tayong lahat pero kasi nasabi ko yung kamatayan na nandiyan ka na naglilingkod ka sa Panginoon. Ako mamatay man ako sa karamdaman, fine. Pero yung mayroong testimony na maaring pinatay ako dahilan sa aking kalokohan. Maaring hinabol ka ng mga alagad ng batas dahilan sa iyong kasalanan. Ibang klaseng kamatayan po yun. Kung kumain namatay sa aksidente, fine, aksidente yan Pero yung mamatay ka na hinahabol ka ng batas dahilan sa iyong kasalanan, yan ang nakakalungkot na kamatayan ng kapatid. Hindi sila tumigil sa kanilang kaludroga. Sabi ko, ilan? Another na napunta sa simbahan, pinuntahan na yung uncle niya na pastor, sabi niya, dito po muna ako, pwede po ba? Siguro nagtatago siya sa mga naatrastuhan niya. Sabi ng kanyang uncle na pastor, tama pala, dito ka, tulungan mo na lang ako sa transportasyon ng simbahan. Sapagat mekaniko siya, huwag na lang mag-maintain ng sasakyan ng church. Sabi niya, pag-isipan ko hindi niya tinanggap yung offer. Pagbalik niya sa kanilang lugar, katapos mapagpalamig, 2 days after, pag-uwi niya, binanatan siya ng riding in tandem, bulagta sa kalsada. Mga tao yun na meron na silang panahon na ginamit sila ng Panginoon. Naupo sa mga upuan ng simbahan. They be the part of the church. Siya nagtapos yung kanilang buhay. Malungkot na kamatayan. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo ulitin ko, this is not a joke. Kaya kayong mga nagiging part ng ministry, nagiging choir member kayo, nag-soloiting kayo, naging bahagi na kayo, you have already the opportunity to hear the Word of God. You have the opportunity to do something for the glory of God. That's the greatest opportunity. Maiksi lamang yung opportunity na yan samantalahin nyo. Sunday school teachers na nagtuturo sa Sunday school, seryosohin niyo yung ginagawa niyo sapagkat mahalaga yung ginagawa niyo. Musicians, kinakailangan ninyong maunawaan ang ginagawa ninyo para sa Panginoon. Sapagkat tandaan mo natin, ulitin ko po, hindi tayo nagbibiro dito. You need to understand that our life is short and it is an opportunity na maiksi lamang na ibinibigay sa atin kaya samantalahin natin. I have learned something, amen. Yung mga bata na nandito, seryosohin, hindi niya alam yung buhay nila. At least, kung isang araw man ay kukunin tayo ng Panginoon, nagawa natin sa abot ng ating mga kaya. Our life is short and it is a precious opportunity to do the will of God. I want to take seriously about this matter, mga kapatid. Tatay tayo ng simbahan, samantalahin niya yung pagkakataon na nagagamit kayo ng Panginoon. At sana mahabol natin ang ating mga anak isang araw na kung gaano mo kamahal ang Panginoon at ang gawain niya, ganoon din ang ipapakita natin at gagayahin ng ating mga anak. Isang araw mawawalan na sa mundo nito, sasabihin ng ating mga anak, salamat sa tatay ko na meron siyang matibay na pananalig sa Panginoon.
Let's grab the opportunity na magamit tayo. Tumayo po tayo na. Our life is short. Loving Father, we thank